Narito na 24th KBP Golden Dove Awards, Bongbong Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bongbong News, DWSL, Star FM Operator. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bongbong Network News Evening Edition. Ngayon ay ika-9 ng Pebrero 2017, araw ng Huwebes. Sa ulo ng ating mga balita, PNP Chief De La Rosa kinumpirmang may nakapasok na kontrabando sa AFP Custodial Center. 3 miyembro ng Vigilante Group na sangkot sa pagpatay arestado naman sa lungsod ng Maynila. Pagtalakay sa death penalty dun sa Kamara, target matapos sa buwan ng Marso. Delaying tactics, di raw papupormahin. Dating Police General na si Sombero posibleng agad na ikulong sa Muntinlupa kapag bumalik na ng Pilipinas. At mamaya mga kaibigan, kukuha rin tayo ng update kaugnay dun sa wanted na alkalde sa lalawigan ng Cebu at 7 pang kasamahan nito pinaghahanap na. At kukuha rin tayo mga kaibigan ng reaksyon ng mga pamilya ng Special Action Force na nabigyan ng Medal of Valor ng Pangulong Duterte. Sa international news, South Korea naglabas ng kanilang pinakamataas na alerto sa foot and mouth disease. Sa balitang pampalakasan, NBA Filipino-American coach na si Eric Spoelstra ayaw daw munang pansinin yung record ng Miami Heat na 12 sunod-sunod na panalo. At sa ating showbiz balita, Lady Gaga na stress daw sa preparasyon sa kanyang Super Bowl halftime show. Anak naman ni Cesar Montano muli na namang naglabas ng kanyang hinaing laban sa kanyang ama. At live nationwide via satellite, napapanood rin sa pamamagitan ng ating live video streaming sa www.bomboradio.com. Ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, at ngayon sa ating mga balita. Etong si PNP Chief Ronald De La Rosa mga kaibigan ay may naging pahayag matapos makumpirma raw na may mga nakapasok na kontrabando doon sa Armed Forces Custodial Center. At may ilang miyembro ng vigilanteng grupo na sangkot sa mga pagpatay arestado ng mga otoridad. May report si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, kinumpirma nga kanina ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año na may natanggap siyang report na may nakakapasok na mga kontrabando na pag-aari ng ilang mga high-profile inmates na nakakulong ngayon sa AFP Custodial Center sa Campo Aguinaldo. Sa panayam kay Año, kanyang sinabi na iniulat sa kanya ng mga sundalo na nakapagpasok ng aircon, TV at iba pang mga bawal sa loob ng kulungan. Ang mga miyembro ng PNP staff ang nagbabantay sa mga high-profile inmates habang ang Bureau of Correction naman ang nagmamanage sa mga ito. Sila din ang nagpapatakbo o nagpapatupad ng rules and regulation. Dinipensa ni Anyo ang mga staff troopers na nagbabantay sa AFP Custodial Center. Anya, ginagawa naman ng mga ito ang kanilang trabaho na bantayan ng mga inmates para hindi makatakas. Pero ang administration ng pag-manage ay sa Bureau of Correction. Nabigla naman si PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa sa pagkumpirma ni General Anyo na totoong may nakakapasok na kontrabando. Dahil sa report, sorpresang binisita ni De La Rosa ang Custodial Center kung saan kanyang kinausap ang opisyal ng staff na siyang nagbabantay dito. Paimbestigahan ni De La Rosa ang mga miyembro ng staff na nagbabantay dito nga sa Campo Aguinaldo. Ayon kay De La Rosa, layo ng investigasyon na malaya o malaman kung batid ng mga staff members ang pagpasok ng mga kontrabando. Samantala, iniharap ni De La Rosa kanina sa mga miyembro ng media ang 3 naarestong mga suspect na mga miyembro umano ng Vigilante Group na sangkot sa iba't ibang kaso ng mga extrajudicial killings. Sinabi ni De La Rosa na 10 ang nasabing grupo at naarestado na ngayon ang 3. Kinumpirma ng PNP Chief na nasasangkot din ang 3 sa iba pang insidente ng EJK. Ibinunyag din ng PNP Chief na ang pagkakaresto ng mga suspect ang patunay na mayroon talagang mga nakikisabay o nakisakay sa war on drugs ng PNP. Naaresto sina Manuel Murillo, Marco Morales at Naldo Alfredo Alejan. Pakinggan natin si PNP Chief Ronald De La Rosa. Andito sila kayo, nakuha yung mga armas, sundin yung armas sila, at inaamin naman nila yung kanilang ginawa. Hindi lang ito, right now, they are positively identified by the parents to
to be the suspects. But meron pa tayong another 3 cases of DUI na nag-link sa kanila. Merong nagtuturo na sila yung mga suspect. So, baka ngayon, ipakita natin sa TV itong suspect na ito. Baka marami pa tayong masusunod na DUI kung yung ibang complainants magsipagbabasan. Si PNP Chief Ronald De La Rosa, live mula dito sa Campo Crame, Bombo, Anali, Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. At kaugnay pa rin mga kaibigan ang issue ng special treatment na naman doon sa mga bilanggo. Ang Palasyo ng Malacanang ay pinabiberipika na ang naturang impormasyon at may report si Bombo Raymond Tinasa. Nakakabandal, beberipikahin ng Malacanang ang napaulat na binibigyan naman ng special treatment ito sa Secretary Vitaliano Aguirre II ang ilang high-profile image na nagiriin kay Senador Laila de Lima sa kaso ng illegal na droga. Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, simpleng verifikasyon lamang ang gagawin at hindi naman isang investigasyon para malinawan ang hatuhanan sa likod ng balita. Ayon kay Abella, hindi pinapayagan ng Malacanang ang sinasabing special treatment or privileges sa mga bilanggong inilipat sa AFP Custodial Center para lamang idiin ang isang akusado gaya ni De Lima sa isang krimena. Mahal ginamit ni Aguirre ang mga high-profile drug lords na mga inmates na sina Herbert Colanco at J.B. Sebastian laban kay De Lima sa investigasyong isagawa ng Kongreso. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta Radyo, Bombo! Naniniwala naman si Senator Laila de Lima na matagal nang nangyayari ang special treatment sa naturang mga bilanggo mula nang ito ay tumistigo laban sa kanya. Sa isang maikling pahayag, sinabi ni De Lima na wala na dapat gawing pagmamalinis itong si Secretary Vitaliano Aguirre kaugnay pa rin ng paghawak sa naturang mga bilanggo upang siya ay tuluyang idiin. Una rito mga kaibigan ay nagpalabas ng impormasyon itong si De Lima matapos daw siyang makakalap ng mga data ukol sa sinasabing pagbibigay ng special treatment pagkakalob muli ng pribilehyo sa naturang mga bilanggo na nakapit ngayon doon sa compound ng Camp Aguinaldo kung saan binibigyan ng pagkakataon ng naturang mga bilanggo na makagamit ng gadgets na mahigpit dapat na ipinagbabawal. Meron ding mga materyales sa bahay na hindi naman dapat naroroon katulad na lamang ng air conditioning unit at mga iba pang dikuryenteng pasilidad. Ayon pa kay De Lima, ito yung ilan lamang sa kanyang mga dati ng sinabing kapalit ng pagtestigo ng naturang mga bilanggo laban sa kampo ng Senadora. Samantala, yung pagtalakay sa death penalty bill target daw matapos sa buwan ng Marso. Yung delaying tactics, hindi raw papayagan ng House leadership. May update si Bombo Dave Vincent Pasit. Hindi na umano papatagalin pa ng Kamara ang pagtalakay sa plenaryo ng panukalang pagbalik ng parusang kamatayan. Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, hindi na nila papayagan ang mga delaying tactics na ginagawa sa debate ng priority bill na ito ng Duterte administration. Sa katunayan, umano ay target nilang maipasa sa plenaryo ang death penalty bill bago pa man ang break ng Kongreso sa Marso 18. Pero tiniyak naman din ng leader ng Kamara na mabibigyan pa rin ng pagkakataon ng mga nais mag-interpellate sa debate bago pa man sumapit ang voting period. Pero kagabi sa debate sa plenaryo, naging mainit na sa isa't isa ang mga pabor at tutol sa death penalty bill. May kaugnayan ito sa umano'y matagal na oras na ginugol ni Albay Congressman Edsel Lagman sa period of interpellation. I have not spoken for more than 1 hour in my interpellation. I would appeal to the records of the House on the minutes I have consumed because in counting the 1 hour, we should not include the time utilized by the sponsor. My questions are short, but the answers of the sponsor are inordinately long. So my 1 hour has not been consumed. I appeal to the records of the House. Again, because the transcription would show the minutes I have consumed. If I may, Madam Speaker, I would like to take exception to that
statement of my esteemed colleague that my answers are inordinately long. My answers are precise and concise. And I did not spend more than 30 minutes to respond to these questions. Ang sunurang tinig ni Nalagman at House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Patuloy na hinihintay ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso o dyan sa Senado ang desisyon ng Senate leadership kaugnay ng pagpapakontempt kay dating Police General Wally Sumbero kaugnay ng magkakasunod na pag-isnab nito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina nga ay hindi na naman dumating itong si Sumbero maliban pa sa pagpapadala lamang ng liham mula naman doon sa Canada. Una nang naiabiso ng kampo nitong si Sumbero na nasa Singapore ang dating police official, ngunit kalaunan sa pagpapalabas nito ng panibagong liham ay nandun na daw ito sa bansang Canada. Kinwestiyon naman ito ng ilang senador at nagbanta si Senator Leila de Lima, Senator Richard Gordon at iba pang mambabatas na tuluyang ipapakulong itong si Sumbero kapag bumalik na ng Pilipinas. Ayon kay Gordon, dapat bitbitin ng mga tauhan ng pamahalaan itong si Sumbero kapag nakabalik ng Pilipinas at ikulong dun sa Muntinlupa City. Kaugnay niyan, isinulong naman ni de Lima na agad nang i-contempt itong si Sumbero dahil sa harapan na daw na pagtanggi ng naturang dating police official na humarap sa pagdinig ng Senado. Narito ang magkakasunod na tinig ni na Senator Leila de Lima, Senator Richard Gordon at ang abogado nitong si Wally Sumbero na si Attorney Contacto. May I now formally move that Mr. Wenceslao Wally Sumbero be cited for contempt for his repeated failure to appear before this hearing. Thank you. And that's why I want to get the medical certificate from Attorney Contacto, and I will give you the next hour to fax that medical certificate. I will try my best, Your Honor. No, I don't want your best. If you want to get paid by your client, you will do your best to try and get that medical certificate because we are not unreasonable here. Yes, Your Honor, please. We will do that, Your Honor. So please do that right now. Yes, Your Honor, please. Ang magkakasunod na tinig ni na Senator Leila de Lima, Senator Richard Gordon at Attorney Contacto. Oras natin sa buong kapuluan, 12 minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. Abangan pa sa ating pagpapatuloy. Dating alkalde doon sa Cebu at 7 iba pang mga dating opisyal wanted at pinaghahanap na ngayon. Pag-aproba naman ng Pangulong Duterte sa Medal of Valor para sa SAP 42. Ano kaya ang masasabi ng kani-kanilang pamilya? Yan at iba pang mga balita sa ating pagpapatuloy. Hi, Derek here. It's the season of love again. So share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. It's the season of love again. So head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Yolo. There's more to love at Dunkin' Donuts. It's the season of love again. So head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Yolo. There's more to love at Dunkin' Donuts. Hi, Derek here. It's the season of love again. So share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! May tauhan ang PNP na dinukot ng mga rebelde habang yung heavy equipment naman doon sa lalawigan ng Bukidnon ay sinunog pa ng naturang mga armadong grupo. May report ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Nagkasagupa ang puwersa ng militar kasama ang pulisya laban sa nasa 200 kasapi ng rebeling NPA sa barangay Tikalaan, Talakag, Bukidnon. Ito ay dahil sinikap ng government forces na mailigtas si PO3 Jerome Natividad na dinukot ng mga rebelde nang maharang sa inilunsad nila na road blockade sa barangay Dominoro sa nasabing bayan sa panayam ng Bombo Radio. Inihayag ni Talakag Police Station Commander Senior Inspector Edwin Ipan na papunta sana sa PNP 10 Headquarters mula Kadinginan Police Station
si Natividad upang sasailalim ng medical check-up nang mahuli at madisarmahan ng mga rebelde. Sinabi ni Ipan na hindi pa nakapagbigay ng karagdagang impormasyon ang kanilang trupa simula ng magkapalitan na mga putok ang dalawang panig. Kinumpirma rin ito na hinuli subalit pinakawalan ng mga rebelde ang dating intelligence officer na si Jaime Olita nang tuloy nang magkalayo sa lugar ang mga armado. Una nang pinatay ng mga rebelde ang tinukoy na miyembro ng bandido na si Lito Atoy nang pinasok nila sa loob ng bahay. Sinunog rin ng mga rebelde ang tig-isang dump truck, backhoe, mixer, generator at pison na pagmay-ari ng Mindanao Rock Construction Company na nagtatrabaho ng kalsada sa lugar. Napag-alaman na kabilang sa tinangay ng mga NPA ang 3 shotguns, carbine, kalibre 35 habang tumakas na nakasakay ng mga sasakyan at motorsiklo. Bombo Junil Ukat para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa Mindanao, lipat naman tayo sa Bicol Region at dyan sa may parte ng Southern Luzon area mga kaibigan, partikular na dyan sa may Quezon Province dahil may heavy equipment na sinunog doon ang mga rebelding grupo, partikular na itong NPA at may report ang Bombo Radio Naga. Matapos ang 4 na magkakasunod na enkwentro sa pagitan ng militar at mga komunistang grupo sa mga lugar na sakop ng Southern Luzon Command o SOLCOM, muli na namang nagparamdam ang umano'y grupo ng New People's Army sa lalawigan ng Quezon. Ito'y matapos ang ginawang panununog sa ilang heavy equipment na ginagamit sa ongoing construction ng circumferential road project sa Sitio Centro, Barangay Kasay, San Francisco sa nasabing lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Major Hill Perez, tagapagsalita ng SOLCOM, sinabi nitong isa sa mga tinitingnan nilang anggulo sa naturang insidente ang pagtanggi ng Rapid Formos Construction Company na magbigay ng extortion money na hinihingi ng mga rebeldeng grupo. Kasama sa mga napinsala sa nasabing insidente ang isang dump truck, 2 mixers at isang bulldozer. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Perez na nakaalerto ang kanilang hanay sa anumang mga planong pangatake ng mga rebeldeng grupo. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Naga, Bombo Rosie Nieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yung misis naman ng sundalong napatay ng mga rebelde umaapila ngayon sa hanay ng NPA at may report at panayamang Bombo Radio Togigaraw. Labis ngayon ang pagdadalamati ng pamilya ni Private First Class Roel Taboada ng Too Cagayan sa kanyang pagkamatay matapos makaengkwentro ang grupo ng mga rebeldeng NPA kagabi. Sa panayam kay Belinda Taboada, misis ni Roel, emosyonal ito at hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanyang mister dahil nakausap pa niya ito kagabi bago ang naturang insidente. Nabatid sa misis nito na nagparamdam ang kanyang mister kagabi dahil hindi siya makatulog at kinakabahan. Hirapan nitong tanggapin ang pagkawala ng kanyang mister lalo na't wala pa silang anak ay kanyang kakayanin para sa kanilang pamilya. Samantala, tanging hiling nito sa mga rebelde na sumuko na sa pamahalaan. Kasi marami pang nagsasabitisyo para lang Sina Roel at Belinda ay 6 na taon ng mag-asawa. Balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Bombo de Los Santos nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! May dating alkalde naman at 7 pang mga opisyal doon sa lalawigan ng Cebu ang pinaghahanap ngayon matapos na ideklarang wanted sa batas. May report ang Bombo Radio Cebu. Pinaghahanap ngayon ng kapulisan ng dating mayor ng Aluginsan na si Cynthia Moreno at 7 pang empleyado ng nasabing bayan. Ito'y matapos wala sa kanilang bahay si Moreno at ang 7 empleyado ng pinuntahan ng kapulisan ng Aluginsan dala ang warrant of arrest. Kaugnay nito, inatasan ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Eric Noble ang pulisya na huwag tigilan at palagi lang bisitahin ang bahay ng mga ito. Ayon kay Noble, posibleng nandito pa sa Cebu ang mga ito kaya puspusan ang kanilang isinagawang manhunt operation. Gagamitin din ni Noble ang social media kung saan i-upload niya sa Facebook ang larawan ng mga ito kasama ang warrant of arrest. Maliban dito ay magbibigay din siya ng kopya sa aviation security. Nanawagan ang nasabing direktor na sumuko na lamang ng maayos sina Moreno at kasamahan nito sapagkat may due process naman umano para sa kaso nito. Samantala, sinabi naman ni Attorney Inocencio de la Serna, ang spokesperson ng mga Moreno, na huli niyang nalaman na nilapitan ni Cynthia ay ang Fortune Law Office sa Manila. Maalala na na-convict ang dating mayor sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act nang bumili ito ng mga construction materials na nagkakalaga ng mahigit 1 milyong piso na wala man lang ginawang public bidding. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, Bombo Chandy Nasilia. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Alamin naman natin mga kaibigan kung ano ang masasabi ng pamilya ng mga miyembro ng Special Action Force na nasawi dun sa Mama Sapano encounter kaugnay ho ng ibinigay ng Medal of Valor ng Pangulong Rodrigo Duterte. May report ang Bombo Radio Baguio. Ikinagalak ng pamilya Danao ang pag-aproba ni Pangulong Rodrigo Duterte sa paggawad ng Medal of Valor sa SAF 42. Ayon kay Dexter Ariola, kapatid ng nasawing si PO3 Walner Danao, matagal na nilang hinahangad ang naturang bagay mula pa noong panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Anya, inakala nilang matagal ang proseso pero nagulat na lamang sila dahil sa agalang pagtupad ng administrasyon sa kanilang kahilingan. Dahil dito ay nagpasalamat ito sa Administrasyon Duterte sa mabilisang aksyon ng mga ito. Una nang nagawaran ng Medal of Valor sina Police Chief Inspector Gadnat Tabdi at CPO2 Romeo Sempron, habang ang 42 ay nakatanggap ng PNP Distinguished Medal. Inamin nito na masakit ang kanilang kalooban nang sina Tabdi at Sempron lamang ang binigyan ng nasabing medalya, gayong namatay ang lahat ng SAF 44 sa iisang misyon, ang pagdakip kay Zulkifli Binhir alias Marwana. Mula dito sa Bombo Radio Baguio, Bombo Debbie Kasihan pa sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Bagamat sa huling bahagi pa ng taon mga kaibigan ng highlights ng ASEAN Summit dito sa Pilipinas, may welcome dinner at iba pang aktibidad ang isinasagawa na para sa mga delegado ng ASEAN dun sa Boracay Island. May report ang Bombo Radio Kalibo. Nasa 1,000 delegado ang inaasahang dadalo sa 23rd meeting ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa isla ng Boracay. Sa Pebrero 13 hanggang 15 ay nakatakda ang ASEAN Intergovernmental Commission. Samantalang sa Pebrero 19 hanggang 21 ang Ministerial Meeting Retreat at Committee on Migrant Workers Meeting sa Pebrero 21 hanggang 22. Ayon naman kay Department of Tourism DOT Boracay Officer in Charge Mr. Christopher Leo Belete, na isang welcome dinner at cultural presentation ang sasalubong sa mga delegadong ministers at senior officials mula sa 10 member countries. Magkakaroon aniya ng rondalya music at tunog tambol ng ati-atihan pagdating nila sa Kalibo International Airport at Caticlan Airport. Ipinasiguro naman ni Bilete na mag-i-enjoy ang mga bisita sa natural na atraksyon ng Boracay. Samantala, 100% ng handa ang seguridad sa isla kung saan halos 1,300 na mga pulis ang nakakalat sa iba't ibang lugar, kasama na ang mga sundalo at force multipliers. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Michael Alano nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Lipat naman tayo doon sa Negros Island region dahil may grade 3 pupil daw mga kaibigan kinastigo ng nasa mahigit 40 kaklase matapos na sila'y utusan ng kanila mismong guro. May update ang Bombo Radio Bacolod. Isinasapinal na ng Commission on Human Rights ang affidavit at dokumento sa umano'y pag-utos ng isang guro sa Rizal Elementary School sa lungsod ng Bacolod na kastiguhin ang pupils na nag-absent sa reklamong ipinaabot sa CHR. Inutusan umano ni Rowilyn Bolinas noong Lunes ang 41 na mga estudyante ng grade 3 section 8 na paluin ang 4 nilang kaklase na nag-absent noong Biyernes. Dahil dito, lumapit sa CHR ang tiyahin ng isa sa mga biktima si alias Anggi na si Merly Ubina upang magsumbong at ngayon ay nakuha na ito ng statement base sa resulta ng medical examination na hawak ngayon ng CHR na magaang puwet at baywang ng batang babae na senyales ng internal injury. Iniimbestigahan naman upang matukoy ang matigas na bagay na ginamit sa pagpalo sa bata. Hinihintay naman ang pagreklamo ng 3 iba pang mga estudyanteng pinalo rin kasama si Anggi sa loob mismo ng kanilang classroom. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod. Para sa Bombo Network News, Bombo Erlin Bayunita nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita, balik muna tayo dito sa Metro Manila. Daan-daang milyong buwis daw ay posibleng nawawala dahil sa talamak na pamimeke ng mga dokumento dito sa Pilipinas. At may 3 pang namemeke mga kaibigan ng arestado doon sa lungsod ng Maynila. May pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Posible umanong daan-daang milyong piso ang nawawalang buwis ng bayan dahil sa pamameke dito sa ASEAN Free Trade Area Certificates na ginagamit ng mga negosyante sa importasyon ng iba't ibang kargamento sa bansa. Dahil dito ayon kay Bureau of Customs spokesman Neil Anthony
niya, iniimbestigahan na nila kung may kasabwat sa loob ng kawanihan ang mga nahuli ng NBI na suspect sa pamimeke ng naturang dokumento. Ayon NBI, may mga personalidad sa Recto area sa Maynila ang sa Mga kaibigan, medyo nagkakaproblema yung ating linya ng komunikasyon dyan sa lungsod ng Maynila. Sa ibang balita muna tayo. Bombo International News! International News! Bombo International News! Idinipensa ng White House ang pagbatikos ni US President Donald Trump sa ilang department stores na ayaw daw magbenta ng clothing line ng presidential daughter na si Ivanka Trump. Sinabi ni White House spokesman Sean Spicer na may karapatan ng Pangulo bilang ama para ipagtanggol ang kanyang anak. Binatikos ni Trump ang Nordstrom dahil sa umano'y hindi patas na pagtrato sa kanyang anak. Ito'y makarang i-anunsyo ng Nordstrom na hindi sila magbebenta ng Ivanka Trump brand. Ang nasabing tweet ay niretweet pa ng official account ng Pangulo ng Amerika. Inula naman ang batikos si President Trump dahil sa umano'y conflict of interest sa pagiging Pangulo nito at sa negosyo ng kanyang pamilya. Sa dagdag pa nating balita sa labas ng bansa, nagpalabas na ang South Korea ng pinakamataas na alerto kaugnay ng outbreak ng food and foot and mouth disease sa kanilang bansa. Ito'y makarang makumpirma ang ikalawang strain ng naturang virus sa isang dairy farm doon sa kanilang lugar. Sinabi ni Agriculture Deputy Minister Kim Kyung-kyu na ang pagpapalabas ng highest alert ay bahagi ng preemptive measure ng kanilang gobyerno para matigil ng pagkalat ng virus. Sa ngayon ay 3 kaso na ng foot and mouth disease ang naitala sa South Korea. Maalala mga kaibigan na noong taong 2010 naranasan ng nasabing bansa ang pinakamalalang outbreak ng FMD. Bombo Sports News! Bombo Sports News! Ayaw munang magkumpiyansa ng Filipino-American head coach na si Eric Spoelstra sa ipinapakitang magandang performance ng kanyang mga players sa Miami Heat. Ito'y makarang itala kanina ng Miami ang record na 12 sunod-sunod na panalo at pinakahuli nilang nabiktima kanina ay ang Milwaukee Bucks. Naghahabol ngayon ang Miami na makapasok sa playoff games lalo na at meron pa lang silang 23 panalo at nasa 30 na ang kanilang talo. Ayon kay Spoelstra, iisa lang ngayon ang hangarin ng players na maminti na ang magandang laro ng mga ito. Bombo Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! Lady Gaga na stress daw sa preparasyon sa kanyang Super Bowl halftime show. Habang dito naman sa local showbiz, anak ni Cesar Montano muli na namang bumanat laban sa kanyang ama. Alamin natin ang iba pang detalye sa report ni Bombolis Elgalan. Ayaw magpaawat ng aktor na si Diego Loizaga sa mga batikos nito laban sa amang si Cesar Montano. Ngayong araw, inilabas ng aktor ang resulta ng isa sa kanyang mga drug test kung saan negatibo siya sa cocaine, ecstasy, shabu at iba pang uri ng illegal drugs. Hinamon ni Loizaga ang ama na tawagin siyang drug addict sa kabila ng negatibong resulta ng drug test. Una na kasing sinabi ng young actor na inaakusahan daw siya ni Cesar na gumagamit ng drugs at binantaan pang ipadampot. Bumwelta rin si Diego sa mga kumampi sa kanyang ama. Pekean niya ang mga ito na ang sinusuportahan ay peke ring tao. Sa gitna ng mga patutsada ng anak, nananatili namang tahimik ang action star. Sa Hollywood, aminado ang pop star na si Lady Gaga na na-stress ito sa paghahanda sa matagumpay niyang Super Bowl halftime performance. Ayon sa singer, ilang buwan ang ginugol niya sa preparasyon, matinding rehearsals at workout. Nais daw kasi niyang ibigay sa mga fans ang show na deserve ng mga ito. Pero kahit na dugot pawis ang puhunan para sa kanyang buwis buhay na performance sa Super Bowl, ikaliligaya raw ni Lady Gaga na maulit ang naturang pagkakataon. Bagamat sanay na mag-perform sa mga high-profile concerts, sinabi ng Born This Way singer na iba pa rin ang pakiramdam kapag sa Super Bowl. Bombolis Elgalan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Business News! Business News! And Foreign Exchange Rate Update! Foreign Exchange Rate Update!
7 economic zones doon sa ARMM nakikita raw magiging ganap na operational sa mga susunod na taon at may report ang Star FM Cotabato. Nasa 7 economic zones ang nakikitang magiging ganap na operational sa 2020. Ito ang sinabi ni ARMM Governor Mujib Bataman sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng Mindanao Eco Zone Summit. Ang 2 araw na aktibidad na ginanap sa syudad ng Davao ay inorganisa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa layang buuin at tapusin ng Eco Zone Master Plan sa Mindanao. Ang hakbang na ito dinisenyo upang umakit ng mga mamumuhunan, magkaroon ng trabaho para sa mga mamamayan at mapahusay ang kabuuang ekonomiya ng rehiyon. Sa ngayon, ang ARMM ay kasulukuyang mayroong operational na Eco Zone, ang Polok Freeport and Economic Zone sa Maguindanao, kung saan meron ng income na 27.9 million pesos at revenues na nagkakahalaga ng 134 million pesos simula 2016 para sa Bureau of Customs. At mula sa lungsod ng Cotabato para sa Bombo Network News, Star DJ Alex 93.7 Star from Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut. Samantala sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, ang US dollar ay katumbas mga kaibigan ng 49 pesos and 82 centavos. Singaporean dollar, 35 pesos and 15 centavos. Ang Hong Kong dollar naman 6 pesos and 42 centavos. Habang ang Saudi Arabian Rial, 13 pesos and 28 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Updates are brought to you by Queen City Development Bank. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-Huwebes na edisyon ng Bombo Network News. Ngayon ay Pebrero 9, 2017. Balikan ko muna ang ating mga headlines. PNP Chief kinumpirmang may nakapasok na kontrabando doon sa AFP Custodial Center. 3 miyembro ng Vigilante Group na sangkot sa mga pagpatay arestado sa Maynila. Pagtalakay naman sa death penalty bill target matapos sa susunod na buwan, delaying tactics hindi raw papupurmahin. Dating Police General na si Sombero posibleng agad na ikulong sa Muntinlupa kapag bumalik na ng Pilipinas. At kanina mga kaibigan, kumuha tayo ng update kaugnay dun sa reaksyon ng mga pamilya ng SAP 42 na nabigyan na rin ng Medal of Valor ng Pangulong Duterte. At sa ating balita sa labas ng bansa, ang South Korea naglabas ng kanilang pinakamataas na alerto sa foot and mouth disease. Sa ating balitang pampalakasan, NBA Filipino-American coach na si Eric Spoelstra ayaw munang magkumpiyansa kahit gumaganda ang record ng kanyang Miami Heat team. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayo maglagon sa www.bomboradio.com. At mula rito sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas.